Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. In this video, gawin natin ang weekly horoscope for November 3 hanggang 9 para po sa may mga sun, moon at rising sign na Taurus. So kung bago po kayo sa channel, do subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung sun, moon at rising sign mo, importante siya. Sa end po ng video natin, may link tayo para dito. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung nais nyo po magpa-schedule ng private readings or spellworks or mag-donate using GCash or Maya, the number is in the, yung details po, andun po sa description ng video. And pwede nyo pong gamitin din yung thanks button sa baba. Taurus, kamusta ka ba? Ayan. So, we have here is the Two of Cups. Okay. Commitment is very important. Ito naman yun, di ba, Taurus? Andoon kasi, alam mo yung term ng, when it comes to dedication. So, ito yung bakit pa nagsusupply? Ito yung sinasabi ng cards na andoon na deep inside. You want to feel that safety. Andun yung point na naghahanap ka ng tatapatan yung commitment na meron ka. Na andoon yung, kasi when you invest in a relationship, kahit anong klase pang relasyon yan, romantic, o sabi natin business, or platonic, French, kung ano man siya, andun yung buong puso mo. Andoon na talagang magde-dedicate ka. Kaso nga lang, ito yung moment na parang naghahanap ka ng tatapatan yung kaya mong ibigay. Yung kayang, actually kahit hindi nga tapatan yung kaya man lang suklian kung ano yung kaya mong ibato doon sa tao. Yung kayang i-acknowledge o yung, actually, kahit ngayon marunong lang magpasalamat Kasi, naramdaman na ang daming, na sa paligid mo na andun na hindi na nila alam yung salitang salamat o yung thank you. And yung parang simple na salita na napaka-importante pero hindi mo na namumutawi sa bibig ng mga nasa kapaligid sa'yo. Sabihin man nila, parang for the sake na sabihin lang nila. Pero yung nasa heart, ewan ko na lang sa kanila. Now, ano ba yung crossing mo? So, meron tayo itong Four of Wands. Well, besides sa commitment kasi, what I'm getting here din sa commitment na to, is you want to expand kung ano yung meron ka, kung ano yung horizon mo, kung ano yung gusto mong palaguin. Kasi more on, target mo dito is more on finances, tsaka yung bagong connection yung mga kumbaga, ando na magkakaroon kayo ng yung bagong kakilala, which is magkakaroon kayo ng mutual help, yung knowledge, or siguro yung connection, andun yung point na yung partnership, it will be a give and take situation. Pero ang dami mo din kasi na iniisip na responsibility in terms naman sa family mo. So, pinapaalala ng Four of Wands sa'yo na medyo hindi naman dapat inaako natin ang lahat. Walang masamang maging responsabling anak or kapatid. Pero andun din na gustong ipaalala sa'yo ng cards na kaya nga kayo pamilya, kasi tulungan. Huwag nating masyadong idahilan na, ay naku, bata pa kasi, or kasi hindi naman niya alam. Pwedeng matutunan ng mga bagay-bagay. Now, yung desire card mo, meron dito is the Page of Swords. Na yung Page of Swords nagpapaalala din sa'yo na this is a moment na kung saan yung desire mo is for you to really exercise yung alam mo. And hindi lang basta exercise, pero meron ka din kasing point or level na gusto mong ma-expound yung knowledge mo or andoon na ma-sharpen. Kumbaga, madagdagan yung alam mo or mas mapalalim na to. Kasi merong mga tanong na gusto mong ikaw mismo yung makasagot. May mga concern na gusto mong ikaw mismo yung makahandle. Or gusto mo tagang palalimin lang yung pamamaraan ng pag-abot mo ng tulong o yung pagbigay mo ng advice dun sa mga tao. So, it's a good thing. Pero yung foundation mo kasi, meron tayo dito with the Six of Wands. Yung Six of Wands kasi, dito yung point na kailangan mo magkaroon ng teachable na heart.
And andoon na, sabihin na lang natin, minsan kinakain din tayo ng pride natin. And although may moments na magandang pairalin ng pride, pero may moments, mas madalas kasi ang pride medyo dapat isiyasantabi natin for the sake of being humble. Because remember yung verse, I think sa Proverbs yun, God opposes the proud but gives grace to the humble. And hindi lang basta grace ang binibigay niya. Ando doon nagbibigay siya ng knowledge, nagbibigay din siya ng wisdom, at nagbibigay siya ng mentorship. So, kung gusto ko na ma-sharpen talaga yung mga alam mo, it's time to be humble. Although, nagets naman kita, sa past mo kasi card of justice. Nag-try ka kasing makinig. Siguro nagkataon lang din naman na yung mga napuntang tao sa'yo, yun lang, masyadong mataas ang ere, mataas ang tingin nila sa sarili nila, o andun yung point na they feel na superior sila. Kaya parang, alam mo yun, dinadown nila, meron silang capacity to put you down, and hindi naman maganda yun, di ba? At nakaramdam ka din kasi insecurities mula sa mga taong to, na parang they are telling na, naku, ito na mararating mo ganyan. Pero look at me now, ganyan. Kasi yung sa possible future na ikaw, we have here is the 8 of Wands. So there will be a lot of positive changes that will be coming your way. Given na nandun na you allow yourself na maging humble. Kasi nga may papadala yung universe sa'yo na mga magtuturo. And huwag ka mag-alala kasi itong mga magtuturong to, hindi naman sila katulad ng mga nakaraan na kulang na lang yung term nga lang pataasan ng ihe. Na lagi silang feeling superior, ando na feeling nila sila yung tama, o di ikaw na, di ba? Yung parang feeling nila hindi sila pwedeng i-correct, pero the mere fact na ugali nila is ganon, ewan ko na lang ba. So, kung nakaka-resonate ka sa readings natin, tandaan na you need to subscribe, like, and share na din para magkaroon ka ng access sa future readings natin. Now, what is your physical environment? Tuloy natin yung reading. So, we have here is the Queen of Swords. Okay. So, there are still people around you na as of now, nag-share sila ng knowledge towards you. Medyo ko-connect natin yung emotional environment mo, which is yung High Priestess. Kasi related sila eh. Andoon na nagbibigay, may nag-share na sa'yo, medyo, alam mo yung tipong, napafascinate ka na, wow, nakakatuwa naman kasi alam ng taong to yung mga sinasabi niya, alam ng taong to yung kailangan niyang gawin. So, andito yung pinapakita ng cards na pag unang tingin talaga, goods na goods sa taong to. Pero, meron kang feeling na parang, sa emotion environment, may feeling na parang may mali. Parang may kumakalabit na, uy, tingnan mo mabuti. Ikaw yung point na, parang naranasan parang may gumagapang na langgam. Parang ganon yung feeling na may gumagapang na langgam sa napakaramdam mo. And you know that hindi mo pwedeng hindi pansinin kasi there's something wrong. And sasabihin ko na sa'yo, yes, there is something wrong. Kasi, kumbaga, may mga lason kasi na hindi naman on the spot mamamatay ka agad or magkakaroon ng effect sa'yo. May mga lason na unti-unti na kakainin ka from the inside out. Medyo makinig ka na actually sa naramdaman mo kasi it is the universe telling you na medyo mag-ingat ka paano makipag-deal sa taong to. Meron kasing hint na eventually magkakaroon niya ng manipulation, which is kailangan maiwasan natin. Now, your hopes and fears, we have yung King of Cups. Well, marami sa inyo parang nag-hope na sana proud yung father mo. So, parang alam mo parang sana maging masaya siya sa achievements mo kasi magkaiba kayo ng definition ng achievement definition ng success. Magkaiba kayo ng pakikitungo tungkol dito. So, ando na, may deep hope na sana
maging proud naman yung tatay ko para sa akin. Na maramdaman ko na happy siya, na happy ako. Kasi in the near future, we have here, para sa'yo, is the card of the moon. Yun na nga, siguro kasi nga marami sa inyong medyo mag-iimbestiga na doon sa nakita natin kanina about this person na magaling magturo. Then you will find out na X pala. And andoon na, you will learn how to filter na hindi, kumbaga kung ano yung ugali niya, i-filter mo na at mag-set ka ng boundaries. Kasi mapapansin mo yan yung changes ng pagiging manipulative niya, it will be very subtle. And andoon na, because of that, may ika-cut off kang tao talaga very soon. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago kayo, do subscribe, like, and share. So maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope to see you very soon. Mula po sa Baguio City. You have a great day. Bye for now po. Thank you.